So mga kababayan, mga sangkay, may tinitingnan na daw pong mga pagkakakilanlan itong mga suspect, yung mga dumali, mga sangkay sa aming kaibigan na si Mima Alicia, ang mga kapulisan. Ngayon, sino-sino kaya itong mga sangkay? Tingnan po natin. Anyway, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, bilang paalala mga sangkay, no, sa lahat ng mga kababayan po natin, sensitibo po ang balita tungkol po sa nangyari sa vlogger na si Mima. So, dalangin ko na ang bawat isa sa atin mga sangkay ay magiging mahinahon sa pagkukomento kasi hindi ko po kino-close ang comment section dito mga sangkay. I want you to be informed mga sangkay kung ano po ang nangyayari ito. Kasi hindi po pwede na maulit ito mga sangkay sa marami pong mga naglalahad ng mga impormasyon patungkol po sa nangyayaring politika sa ating bansa. Hanggang ngayon mga sangkay, hindi pa rin natin lubusang akalain, no, na mangyayari nga po ito sa isang katulad ni Mima Alicia na isa pong vlogger na nagpapahayag mga sangkay ng kanyang saloobin tungkol sa mga nangyayari sa ating pamahalaan ngayon. At tignan po natin mga sangkay kung ano po ang latest update tungkol dyan. No? At ayon po dito sa report ng Abante News online, ayon po dito, may tinitingnan na umanong posibleng mga suspect na nagpatumba sa isang PBBM vlogger na si Alicia Lipata, o mas kilala bilang Mima Alicia, hindi Mimi. Nakalagay po kasi dito Mimi Alicia. Actually guys, nakakalungkot mga sangkay, ang next upload ko, no, ang next upload ko mga sangkay sa Sangkay Dyan Daily ay yung lakad po namin doon po sa China noong November. Yun yung next upload ko, nandun po siya noon. Hanapin nyo na lang yung Sangkay Dyan Daily, pero i-upload po yan I think tonight or tomorrow night. So, sabi nga po ng editor ko, mga sangkay, na napachat siya eh. Yun ba talaga, yun daw ba yung ano, yung Mima Alicia ba, yun ba yung inedit niya sa next vlog na namin, mga sangkay, na mga magkakaibigan, na kasama namin doon sa China. Sabi ko, yes sir, yan nga yun. So, nalungkot siya mga sangkay kasi syempre siya yung editor, nakikita niya yung balita. Tapos, nakita niya mga sangkay yung kung gaano kami kasaya at that time, no, with her. So, yun yung next vlog na aabangan nyo, yung lakad po namin doon po sa China, mga sangkay. Nakakalungkot. Parang, alam nyo, yung ilang araw pa lang, I think, kahit kahapon, mga sangkay, na ano pa rin ako na, paano nangyari yun? Parang, ang bilis na mga pangyayari. 'Di ba? Well, anyway, ayon kay General Kapili, District Director ng Northern Police District, at siya rin ang head ng Special Investigation Task Force, MIMI. Kasi gumawa po ngayon ng ano, Mima to eh, hindi Mima, MIMI. Investigation Task Force, MIMA. Base sa kanilang isinagawang forward at backtracking sa mga CCTV camera sa lugar ng pinangyarihan, makikita ang dalawang lalaki na consistent na nakikita sa lugar. Sino ang mga lalaking ito, mga sangkay?
Andun daw po sa lugar. Madali lang po yan matukoy kasi nga po, um, may mga CCTV. Mahahalata po, pabalik-balik o hindi. Pero nagtataka lang ako kasi bakit ganun? Kung nasa subdivision, bakit madaling nakapasok? Alam ko sa subdivision, kailangan pa mag-iwan ng ID, di ba? Tapos, kailangan, bago pumasok, mahigpit ang mga gwardya. Pero nagtataka ako dito, mga sangkay, bakit parang ang bilis na nakapasok nila at sa loob pa mismo ginawa. Di ba? So ayon po dito, patuloy naman nilang minomonitor ang posibleng kinaroroonan ng dalawang lalaki. Ayan na. So sabi ko nga mga sangkay, pabilis lang to kasi yung mga pulis ngayon, aktibo na nag-iimbestiga. Pero inyo, bilis, gumawa po ng task force. Ang pangalan po ng task force ay MIMA. Okay, mga sangkay, ito po ay grupo na talagang tumutok. Talagang hindi sila pinabayaan ng pamahalaan po natin. Kasi yung si MIMA, ano talaga yung solid talaga yun. Kung mayroon kilala ako mga sangkay na isang vlogger na nakikipaghandang magbuwis ng kanyang buhay sa laban na yon, si MIMA. Matindi po talaga yung batang yon. Ganun po siya ka-willing ipagtanggol si PBBM. To the point, mga sangkay, na kahit naninilikado na po ang kanyang buhay. Matindi po, kahit panoorin yung mga content niya, talagang kikilabutan ka mga sangkay. So, ganun po siya die hard kay PBBM. Nakakalungkot nga lang yung nangyari mga sangkay, no? Talagang di po natin nakalain na ganun po ang mangyayari. That's why lahat po ng mga vlogger, kalma lang po tayo. Hindi pa po natin alam kung politics, pero ang malaki ang posibilidad mga sangkay na yung mga naunang mga kasuhan, kasi may mga nakaaway po yan si Mima Alicia, yung mga naunang kasuhan, yun po yung isa sa mga tinitingnang rason. Matitindi yun. So, ngayon, malalaman po natin yan kung ano ba talaga ang tunay na pangyayari at ano ba talaga ang totoo. Sino ang mastermind? Part ba to ng politics? Kasi kahit yung mga kaibigan ko, mga sangkay, like sila Mike Cervera, hindi po sila naniniwala na politics to. Kasi mayroon silang alam. Mayroon silang alam na nangyari bago po ito. Ito ngayon, mga sangkay. Okay? Kaya wag po natin isentro sa politics kasi may mga ibang mga content creator na ginagapang at ginagawang pampolitika. Wala muna. Unless makita po ng mga pulis na yun, dun pupunta ang investigasyon. Alright? Kasi maano naman yan makukuha ang lead niyan. Hindi natin makukuha ang tunay na hustisya kung ikukonekta ka agad natin sa politics. Kailangan malaman talaga yung totoo kung ano yan. Politika man o hindi. Alright? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mag-iingat po lahat. Again, kami po ay nakikiramay sa pamilya Mima Alicia. Dalangin namin, kami po ay nagpe-pray ng comfort sa inyo. I'm praying for protection and comfort to your family. And naway makamit po ang hustisya. No? Kung po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.